Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo ay bago po dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated sa ating mga live stream. Oras natin mga kaibigan, alas 11:30 na po ng umaga, May 18, 2025. Pag-usapan natin ang buhay na diwa ng impeachment na kinakakasabikan ng mga Pilipino. Kasi ipinagmamalaki ng kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na yung mga Duterte vloggers, na kung saan daw po ay marami ang ayaw sa impeachment. Actually, mayroong ayaw, mayroong hindi. Pero nangingibabaw talaga na gusto ng taong bayan na magkaroon po ng impeachment trial. Kaya kung mau-observe ninyo ang resulta ng eleksyon, majority, mga 80% sa mga mambabatas na pumirma, okay, na magkaroon ng katuparan ang hiling ng taong bayan na i-impeach si Sara Duterte. Kasi 200 plus something ang nagpirma na mga impeachment complaint, okay, bago matransmit sa Senado. So nakikita natin na gusto po ng mga kababayan, ng mga congressman na pumirma. Actually, kunti lang naman ang mga congressman na natalo na nagpirma ng impeachment. Kunti lang. Karamihan sa mga nagpirma, karamihan sa mga advocate ng impeachment, at karamihan sa mga gustong panagutin si Sara Duterte, nanalo. At yung member mismo ng mga Quadcom, na kung saan ay sinasabi ng mga DDS na yun daw ay tool para sirain si Rodrigo Roa Duterte at saka si Sara Duterte, ay nanalo din. Mostly nanalo. So yan ay patunay na itong impeachment call kay Sara Duterte, this is a product of thorough analyzations and at the same time observation, critical observation ng ating mga kababayan sa isang impeachable officials. Okay? Alam ng taong bayan kung ano ang anomalya na nakomit ng Vice President at ng dating Department of Education Secretary. Mantakin nyo, mga kamunting tinig ha, out of 700 plus something na mga pangalan, 405 yung mga walang record na mga nakatanggap ng confidential funds. Pondo mula sa confidential funds ng Office of the Vice President or Office of the Department of Education Secretary. I-combine mo na yung lahat. So ano ang implication pag si Sara Duterte ay hindi po makonvict? Ano ang magiging resulta or magiging effect kapag ang isang impeachable officials, lalong-lalo na may matibay na ebidensya para makonvict siya, hindi siya makonvict? So what will be the effect? So magiging kostumbre yan balang araw. No? So, hindi po mabibigyan ng pangil ang ganyang klaseng mga political and legal procedures. Kasi kung may delikadesa ka, finailan ka na ng impeachment, at alam mo na mahirapan ka na ipagtanggol, i-justify kung bakit ka hindi dapat filean ng impeachment complaint at hindi ka dapat makonvict, mag-resign ka na. Yan ang pinaka-the best na solusyon dyan. Yan ay para ma-save mo yung dangal mo ba? Kasi pag na-convict ka sa impeachment, wala kang dangal. Nakakahiya. Pagdating sa politics ha. So, you are no longer productive. At the same time, nakakahiya na binoto ka ng milyong-milyong mga Pilipino. Pagkatapos, binaliwala mo lang yung mandato na ibinigay sa iyo kasi gumawa ka ng mga bagay na kung saan ay nakikita ng tao na mali. That is the reason why yung pagboto ng mga miyembro ng House of Representatives sa 19th Congress
para ma-impeach si Sara Duterte sa Kamara is what we call not only their own volition, not only their own desire, but they listen, okay, to the cry, to the aspirations of the Filipino people who really love this country. Boses po ng taong bayan na kung saan kanilang sinasasakupan. Kaya yung mga congressman na nanalo, kasi gusto po ng taong bayan na ipatuloy nila. Ibig sabihin, kontento ang kanilang mga subordinates. Kontento ang kanilang mga taga-suporta, yung kanilang mga mamamayan. Kaya binalik sila sa Kongreso. Pinagkatiwalaan silang muli dahil nakita nila kung gaano kahirap ang desisyon ng mga congressman na ito. So hindi totoo na ayaw ng mga Pilipino sa impeachment. Hindi totoo na kagustuhan lang para sirain si Sara. Hindi po totoo yun. Yan po ay isang proseso na mapatunayan ni Sara Duterte na inosente siya, na tama ang kanilang mga desisyon sa paghawak, sa pag-disburse, sa paggasto ng pera ng taong bayan in a form of confidential funds. Kaya yung sinasabi ng mga Duterte supporter, lalong-lalo na yung mga vlogger na mirisi, natalo kayo dahil mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Hindi. Hindi ganon. Kasi kung mahal ng taong bayan ang mga Duterte, lahat po ng nagperma ng impeachment complaint laban kay Sara before it was being transmitted to the Senate, talo po dapat yun. Lahat ng nag-imbestiga sa Pogo, sa Quadcom, dapat talo po yun. Pero hindi panalo, no? Majority, overwhelming, binalik. Yung mga congressman na talagang nibarog o nakipaglaban para lamang po, no, mapanagot at papanagutin ang BP na naglustay ng pera ng taong bayan. So mga kamunting tinig, yung tagumpay ng mga congressman, no? Kaya lang yung iba hindi po re-electionist Tapos yung kanilang term, kaya hindi na po sila makakatakbo. Yung iba naman natalo, konti lang ang diferensya. Majority na mga congressman na nagpirma sa impeachment complaint, nanalo sila lahat. Majority. So yan ay patunay talaga ka na kapag ang taong bayan ang kikilos, yun. Kaya yung sinasabi nila na yung boto ng mga kaalyado ni Sara Duterte at saka ni Digong, sympathy vote po yun. So hindi po maganda kapag sympathy vote. Hindi po maganda ang implication kapag binuto ka lang, no? It is because of sympathy vote. Protest vote, hindi pa rin yun maganda. Kasi, okay sana ko yung protesta mo para sa taong bayan. Hindi. Ang protest, binoto nyo lang ang mga senador na in-endorso ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara dahil nakakulong siya doon sa dahig. So, wala pa rin merits. Wala pa rin substance. Wala pa rin kasing tibay. Walang essence. No? So, balik tayo doon sa usapin ng impeachment. Yung tagumpay ng mga congressman na nagpursigi. Alam mo, ganito po yun mga kamunting tinig Ang pagpirma ng congressman sa impeachment, hindi naman ibig sabihin na ayaw nila kay Sara Duterte. Karamihan sa mga kaalyado ni Sara Duterte, pumirma ng impeachment. Even though sa Mindanao, ganito po yun. Panalo ang mga senador ng padapa, wala ng laban sa Mindanao. Pero 3 lang in general ang lumusot, no, sa final counting. Aminado tayo. Panalo ang mga senador ng PDP sa Mindanao. Pero ang mga congressman na pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara na taga Mindanao,
majority of them won sa kanilang re-elections. So ano ang ibig sabihin yan? Ha? Bakit nagustuhan ng kanilang mga distrito ang mga congressman na nagpirma para ma-impeach si Sara Duterte? Dahil yan sana, kung hindi minasama ng kampo ng mga Duterte ang hakbang na yan, yan sana ang magiging dahilan o magiging reason para patunayan ni Sara Duterte na inosente siya. Kaya tingnan mo, halos majority ng mga congressman sa Mindanao lang, nanalo, re-electionist. Kaya tumawid sila from 19th Congress to 20th Congress. At yan po ay patunay na nagustuhan nila ang desisyon ng kanilang mga congressman. At ito pa, sabi ko nga, hindi naman lahat ng mga pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara, mga kalaban ni Sara, hindi naman. Ang iba nga dyan, kaalyado niya eh. Bakit atat na atat? Bakit galit na galit sila? At bakit si PBBM ang sisihin nila? Dahil binayaran? O ayan na si Amy. O kung may nagbayad sa mga congressman, punta lang daw kuno kayo kay Amy. Kaya siya daw mismo ang magkakaso. Kung may nangroon na congressman na nakatanggap ng pera para pumirma na ma-impeach si Sara Duterte, bakit sinisisi ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos? Bakit sinisisi ninyo ang gobyerno? Bakit, again, babalik tayo doon, bakit sinisisi ninyo si PBBM na siya yung may gusto para ma-impeach si Sara Duterte? Karamihan sa mga pumirma, kaalyado din ni Sara Duterte. Anong sabi? Para mayroon pong oportunidad na maipagtanggol ni Sara Duterte ang kanyang sarili at wala siyang nagawang mali sa pagpondo gamit ang confidential funds sa kanilang mga programa. Naintindihan po ninyo? So, wag dapat ninyong isisi kay PBBM. Dahil itong mga congressman, karamihan sa mga congressman na pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, tinitingnan po ang form and substance. Yan ang pinakamahalaga. Nagulat lang kayo kasi hindi na dumaan sa Committee on Justice. Why? Automatic na sa plenary. Actually nga, hindi nga dumaan sa hindi nga dumaan sa masusi talaga na yung parang, kasi overwhelming ang evidence. Overwhelming talaga ang nagperma. More than 1/3. See? So, hindi na dumaan sa kung ano-ano na politika pa. Hindi. Kasi, supporter ng administration, supporter ng mga Duterte, pumirma para lamang po mabigyan ng oportunidad si Sara na managot or sagutin at i-prove niya ang kanyang innocence. So, yung mga nagsisisi, sinisisi nila sa gobyerno, sinisisi nila kay PBBM, yung impeachment laban kay Sara, that is irrelevant principle. Irrelevant ideas po yan. In short, katangahan po yan. So sana, sa mga supporter ni Sara Duterte, habang papalapit ang impeachment trial, mag-reflex kayo ang mag-meditate. Para hindi lang kayo magalit sa kay PBBM, hindi kayo magalit sa gobyerno. Dahil ang impeachment ay isang hakbang para mapatunayan ni Sara ang kanyang pagiging inosente kung inosente siya. Wala naman siyang ikatakot. Dapat winelcome nila ito na buong puso at hindi nila isisi sa Marcos administration. Dahil marami pong mga kaalyado ang mga Duterte, lalong-lalo na mga congressman sa Mindanao, na lumagda sa impeachment complaint before it was transmitted to the Senate. Not because they want Sara be impeached,
but they want Sara Duterte prove her innocence. So ang impeachment, kung hindi lang bobo ang mga DDS, oportunidad po yan kay Sara Duterte na patunayan niya sa lahat ng mga Pilipinong wala siyang ginawang kasalanan. Kaya hindi po dapat matakot. So ayun na. Klarong-klaro po yan. Again, majority sa pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara nanalo. Most especially sa Mindanao. Kaya kayo dyan, mga DDS, umalma kayo, maging matalino kayo, hindi na comment lang kayo ng comment sa section ko, puro insulto. Kaya ngayon, pag ako naka-insulto sa inyo, galit na galit kayo. Mga panulay kayo, no? Diba? Maraming salamat once again. Ito po ang inyong munting tinig. Nagsasabing tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. At huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell again para lagi kong updated pag ako po ay mag-upload ng mga videos at magla-live stream. God bless everyone.